Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 27 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, si Eve at Mimori ay nag-usap tungkol sa kanilang mga plano. Kung saan kinumpirma ni Eve na sasama siya sa kanila papunta sa Demon Zone at isasama ang isang batang babae para sa kanyang kaligtasan. Sumang-ayon si Mimori na kinikilala ang realidad ng sitwasyon at ang kahalagahan ng proteksyon sa bata. Samantala, si Liz, ang batang babae na tinutukoy, ay makikita na nagtatrabaho sa isang restaurant sa ilalim ng malupit na pangangalaga ng isang malupit na shopkeeper. Binubulyawan at sinasaktan ng shopkeeper si Liz na pinapahiya siya sa harap ng mga customer. Si Liz, na nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa, ay naaalala ang pangako ng kanyang kapatid na si Eve na lalaban silang magkasama para sa kanilang kalayaan, habang tinitiis ni Liz ang pang-aabuso. Biglang dumating si Eve sa restaurant, puno ng galit sa kanyang nakita. Hinarap ni Eve ang shopkeeper at binigyan ito ng malakas na suntok at sipa, sa kabila ng mga pagtatangka ng shopkeeper na magpaliwanag na sumusunod lamang siya sa utos ng duke. Hindi pinansin ni Eve ang mga palusot na ito at nagpa siyang isama si Liz, ipinaliwanag na kailangan nilang umalis sa Royal Capital dahil sa ilang mga pangyayari. Si Liz, sa kabila ng kawalan ng katiyakan, ay pumayag na sumama kay Eve, ipinapahayag ang kanyang kahandaang harapin ang anumang hirap basta't magkasama sila. Pagkatapos umalis nina Eve at Liz, ang shopkeeper, sa halip na matakot, ay nagtangkang gumanti at planong isumbong kay Duke ang tunay na nangyari. Subalit, nahalata ni Mimori ang kanyang balak at alam na hindi ito gagawin ng shopkeeper. Ibinunyag ni Mimori na nakita niya ang sadistikong kasiyahan ng shopkeeper sa pagpapahirap kay Liz. Gumamit si Mimori ng kombinasyon ng kanyang mga skill upang paralisahin ang shopkeeper at magdulot ng sakit gamit ang lason, habang ang isang dark magic spell ay nagpaitim sa kanyang paningin. Ang shopkeeper, na nasa matinding sakit, ay nagtangkang makipag-ayos kay Mimori, ngunit malamig siyang tinanggihan, sinasabing pareho silang patungo sa impyerno. Sa wakas, lumabas si Mimori sa establishmento at sumama kina Eve at Sarah sa labas. Nang tanungin ni Eve ang nangyari sa shopkeeper, simpleng sinabi ni Mimori na ginawa niya ang nararapat, na nagpapahiwatig na nagawa na ang hustisya. Nagmuni-muni si Eve sa sitwasyon, na tinatanggap na maaaring naging masyadong inosente siya sa paghawak ng bagay na ito. Pagkatapos, naghanda na ang grupo na ipagpatuloy ang kanilang misyon, ngayon ay nagkakaisa sa kanilang hangarin na protektahan si Liz at makahanap ng lugar kung saan maaari silang mamuhay ng payapa. At diyan nagtatapos ang chapter 27 ng Failure Frame. Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow para masali ka sa notification squad. Maraming salamat.